Akyat ka lang, huwag kang magpakita. Umakyat ka, yan. Isa lang barber yan? Merkulis na ulit. Pagka ikaw ay mabuting tao, yung kaluluwa mo pupunta Sama ka? doon sa ilalim Sama ng kita? altar sa langit. Sa 9 ng Apokalipsis. Sabado na lang. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pamumuong sumakanila. At sila'y sumigaw at tinig na malakas. Nagsasabi, "Ang kailan, o Panginoon, banal at totoo, hindi mo makakita at makakiniganti ang aming tubo sa mga nadadaan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balaban at sa kanilang sinabi na mga pahinga pa ng kaunting panahon. Sa kanila ang bilang ng kanilang mga kapwa at ng kanilang mga kapatid na mga mapatayin namang gaya nila." Ayun, maliwanag kapatid, ano? Yung mamatay sila nandun sa langit, sa ilalim ng dambana ng altar. Sa langit kasi may malaking altar doon. Saan inihatid ng Jesus ang mga handog na panalangin, pagtulit ng mga Kristiyano. Sa ilalim ng altar, ang inunawa ng mga taong mag-tweet na nagpapahinga. Sabi sa kanila ng Diyos, magpahinga kayo ng kaunting panahon para habang naghihintay sa pangulong, magpapahinga sila. 14:12 ng Apokalipsis hanggang 13. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangangamatay sa Panginoon mula ngayon." Sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay
gagalain mo naman. Tuwing isang taon, pinalalabas ng Iglesia Katolika yung mga kaluluwa. Tapos ay naglilipot. Kaluluwa kaming tambing sa purgatorio nang galing. Kung kami po'y lilimusan, dali-daliin po lamang. Baka kami mapagsarhan ng pinto ng kalangitan. Pero ganun eh, yung maliit ako. Pero mga nangangaluluwa. Kaluluwa ka kaming tambing sa purgatorio ng galing. Saan mo nabasa yun? Wala sa aral ni Kristo yun. Ang taong namatay pag matuwid, ang kaluluwa niya magpapahinga doon sa langit, sa ilalim ng altar sa langit. Doon, nagpapahinga sila ron. Ngayon, ang Katoliko, pinalalabas sila taon-taon pagka primero. Malapit na naman palang maglabasan yung mga kaluluwa. Iistorboy na naman. No? Kinalulungkot ko mga kapatid sa Batangas, ano? Huwag kayong magagalit. Kasi ang batayan ko naman nasa Biblia. Hindi naman totoo na ang mga kaluluwa naglilibot-libot, babalik-balik after 3 days, after 40 days, pagkaraan ng 3 araw, pagkaraan ng 40 araw. Kaya may mga nobena para wag bumalik. Alam nyo, panluloko yan sa kapwa eh. Kailangan ka magpamisa para wag bumalik. Ang totoo, kung ang nanay ko babalik, ay ako maghahanda ako. Ba't ako magpapamisa? Gustong-gusto ko nga bumalik yun eh. Baka sabihin sa nanay ko, nanay, pag namatay ka, huwag kang maghintay ng 3 days. Bumalik ka agad. Mamimiss kita. Ba't takot na takot? Nanay mo, lola mo, lolo mo, mahal na mahal mo. Babalik after 3 days. Papamisa ka para bumalik. Ano ka ba? Di mabuti nga bumalik. Kahit 1 oras pa lang, bumalik na. Di magaling. Yun ang mga dinaya tayo sa mga kaisipang wala sa Biblia. Kung talagang babalik, matuwa ka, babalik. Nung inililibing Lolo! Ba't ko ko iniwan? Bumalik. Di pasalamat ka. Kaya, mga kapatid, ewan ko kung anong klaseng pagkakaligaw ang ginawa sa atin. Magpapamisa ka para wag bumalik. Magpapanubena ka para wag bumalik. Kung talagang babalik, hindi naman bumabalik eh. Kaya lang babangon uli yun pag dumating na yung paghukom. Naintindihan mo, kapatid na Trina? Tamong paliwanag. Mabuhay kayo, Brother Eli. Buhay ka rin, kapatid. Hindi naman masama loob mo sa akin. Hindi po. Natutuwa nga po ako kasi marami po akong nakuhang mga pangaral mo since na inig ako sa mga Bible Espasilang dating daan. Nagpapasalamat ako sa Diyos na kilala kita kahit sa TV man lang. Salamat po, Brother Eli, sa iyong Salamat sa Diyos, kapatid. At sana, panalangin mo, dating ang araw magkakilala tayo hindi na sa TV, personal na. Sana makabalik ako dyan sa Batangas. Matagal ko nang namimi sa mga Batanggenyo. Lalo na yung tawag dito. Kasi nakakarating ako dyan doon dyan sa Batangas nung araw, nagpupulong kami dyan. Saan ba yun? Doon sa hindi sa San Juan sa Balayan, no? At saka doon sa isa pang lugar, nakalimutan ko, matagal na kasi. Nung nagpunta ako dyan sa Batangas, 19 anyos ako. 71 na ako ngayon Mahigit na palang 50 anyos yun,
Nakalimutan ko na yun eh. Kung saan lugar yung Palayan at saka... hindi talaga maalala. Salamat sa inyo mga taga-Batangas. Ang mga taga-Batangas ay mga taong mga taong seryoso, mga taong karaniwan ay tapat na mga tao ang taga-Batangas. Sana pagpalain kayo ng Panginoon.